So ayun na guys, dumating na yung Poco X6 and isa to sa pinaka-inaabangan natin na lineup ng Poco dahil kilala to as isa sa pinakasulit at most balanced na mid-range phone. So titignan natin ngayon kung ganun din ba itong Poco X6. Anyway, simulan na agad muna natin sa presyo niya. So yung early bird price niya from January 11 up to January 18 is meron siyang 8256 for 13,190, 12256 for 14,190, and yung 12,512 nila for 16,190. And pag bumalik na siya sa original SRP price, 14,999 sa 8256, 15,999 naman sa 12,256, and 17,999 naman para sa 12,512. So ang gagawin nating flow sa video na to is i-unboxing natin, papakita ko sa inyo yung specs, then pag-uusapan natin kung ano ba yung magaganda and ano ba yung pangit para malaman nyo kung sulit ba to para sa inyo. Pagdating ngayon sa pag-unbox, actually wala namang nagbago mula dati. Same pa rin. So una, meron tayo ditong mini box na nandito yung kanyang documentation and yung kanyang case. So itong case pala guys, hindi siya jelly case. More on para na siyang rubber. Very flexible tapos sobrang lambot pa niya. So sobrang laking improvement. Makikita nyo din dito, meron siyang designed by Poco. Next naman is nandito na agad yung phone and makikita natin yung kanyang specs. Unang reaction ko lang guys, nung first time ko siya nahawakan, grabe, sobrang glossy. Meaning guys, pag ganito yung design, sobrang dikitin siya ng dust and yung fingerprint nyo talagang babakat talaga dito. Anyway, hindi nyo naman siguro lalamutakin ng ganito yung phone nyo, no? And last na nandito sa box is yung kanyang 67 watts na power brick and yung USB Type-C na cable. Pagdating sa kanyang body, nandito sa taas yung headphone jack, speaker, mic, and yung kanyang IR blaster. Sa right side naman, nandito yung volume and power button. Very clean left side. And sa baba, nandito ulit yung isa pa niyang speaker, USB Type-C cable, mic, and yung kanyang SIM tray. Meron siyang dual nano SIM card slot, pero wala siyang room for micro SD card. Pagdating sa likod, medyo kakaiba yung kanyang camera module. Dalawang malaki, isang maliit, flash, nandito yung kanyang Poco branding, and lastly, yung 64MP with OIS. And oo pala yung design ng ating camera modules. Once na nagkaroon niya ng dust or dumi, medyo mahirap siyang tanggalin. Start muna natin guys sa kanyang display. So meron siyang 6.67 inches, Crystal Res Flow AMOLED na display. Ako na nagsasabi sa inyo guys, sobrang ganda ng kanyang display. Yung tipong pang flagship na siya. Ganun siya guys, seryoso. Walang halong hype. Sobrang linaw talaga nung kanyang display. And good news din dahil supported niya ang Widevine Level 1. Ibig sabihin pwede ka ditong manood ng mga HD content sa apps kagaya ng Netflix. Dagdag nyo pa pala dito guys, yung bezels niya. Grabe, sobrang nipis. At hindi lang sa gilid even sa chin niya, napakanipis pa din. And pagdating naman sa kanyang protection, meron siyang Corning Gorilla Glass Vic 2, so expect nyo na sobrang tibay nito. And also, meron siyang IP54 dust and splash resistant, so kahit papaano meron siyang protection pero hindi ibig sabihin waterproof siya. So ingat pa rin kayo. And dagdag ko lang guys, yung case niya pag sinuot nyo, parang nababaliwala din yung color na pinili nyong phone. Meron din pala siya dito 120Hz na refresh rate. And yung pagka 120Hz niya guys, smooth talaga. May mga iba kasing phones, lalo na yung mga budget phones na 120Hz nakalagay pero pag ginagamit mo, hindi naman siya smooth. So nakalagay siya by default, ibig sabihin nakadepende sa usage mo kung gagamitin niya is 60Hz lang or 120Hz. Dagdag ko lang guys, yung isang bagay na sobrang nagugustuhan ko sa display ng mga Xiaomi, Poco, and Redmi phones is pwede nyong baguhin yung kanyang color scheme. Minsan kasi 'di ba parang magkakaiba tayo ng type ng screen na nakasanayan. So ayun, yun yung maganda dito, pwede nyo siyang i-adjust. Going naman sa specs nitong Poco X6, meron tayo ditong chipset na Snapdragon 7S Gen 2. Yung variant na hawak ko dito is may 12GB na RAM and 512GB na internal storage. Yung OS natin dito is Android 13 pa lang na naka MIUI 14, pero pwede natin siyang i-update in the future sa Android 14 na naka Hyper OS na. Meron din siyang 5,100 mAh na battery capacity na capable up to 67 watts na wired charging. And pagdating guys sa performance, nakakuha tayo sa latest version ng Antutu ng 610,061 points. And based naman sa test na ginawa ko, mukhang wala naman siyang throttling issues. So far so titignan pa natin to sa ating gaming review. Supported din niya ang multi-touch up to 10 fingers. So okay na okay to sa mga rhythm gamers or sa mga gumagamit ng 5 or more na fingers pag naglalaro.
So pagdating naman sa settings sa mga games, unahin natin sa Mobile Legends. Meron siyang super na frame rate and meron naman tayong up to ultra na graphics. So dito guys, sobrang ganda dahil AMOLED nga yung display natin. So talagang may enjoy nyo ditong maglaro ng games and makikita nyo din yung FPS natin dito sa Mobile Legends is umaabot ng 90 FPS. Pinakamababang FPS siguro na nakita ko is around 82 or 83 pero still hindi mo na yun mapapansin pag ikaw mismo yung naglalaro. Yun nga lang guys, makikita nyo yung ating temperature is umaakyat na ng 40. So okay pa naman yun. Yun nga lang ang problem is nakaka 1 game pa lang tayo and ongoing pa yung ating first game. So pakiramdam ko, kakailanganin nyo pa rin dito ng cooler lalo na kung gusto nyo na sagad lahat, sagad yung graphics, sagad yung frame rate. Tapos tuloy-tuloy kayo na maglalaro, yun, pakiramdam ko, kailangan nyo pa rin talaga ng external cooler. Sa Call of Duty naman, meron tayo ditong high graphic quality and meron tayong up to max na frame rate. And so far, okay na okay siya. Wala naman akong napansin na FPS drop. So kung napapansin nyo, bumababa siya ng 57, bumababa siya ng 55, 58, ganon. Pero yung mga ganong pagbaba ng FPS, hindi naman yung noticeable pag ikaw mismo yung naglalaro. Pero pag bumabagsak yan to 30, ganon. Pero pag bumabagsak yan to 29, 30, ganon, 40, yun yung mapapansin mo talaga. Also yung gyroscope niya, para sa akin okay naman. Hindi ko naman napansin na may delay siya. And sinubukan ko din sa Firelight para ma-confirm. And ayun, okay talaga siya para sa akin. And kung mapapansin nyo, umaabot naman siya ng 90 to 120 FPS. Yun nga lang medyo kailangan yung laruin yung settings niya. Kasi pwede nyo siya itodo to extreme yung graphic and yung frame rate, tas yung resolution pwede nyo naman i-high. Yun nga lang pagdating sa actual game, medyo magiging parang laggy yung game nyo since nagto 30 FPS lang siya. So pinaka-suggestion ko sa inyo is baba nyo yung graphic quality and yung resolution ninyo. And yung frame rate, yun yung hayaan nyo na nakatodo since yan yung mahalaga naman pag naglalaro tayo ng FPS games. Para sa akin naman, ang mahalaga is at least umabot siya ng 60 FPS. Pero syempre, kung gusto nyo yung mas smooth pa talaga, itodo nyo na yung baba ng graphic settings ninyo. Pagdating naman sa Genshin Impact, by default is nakalagay siya sa low. So, para sa akin yun na rin yung pinakamagandang graphic quality na pwede nyong gawin dito para at least nasa around 40 to 60 yung inyong FPS. So, sa early part ng game is umaabot tayo dito ng 30 to 45 FPS pag meron tayong mga laban. Still very playable, not the best, pero very playable. Sa later part naman ng game, still, ganun pa din, umaabot pa rin tayo ng 30 to 45, minsan nagsi 60 FPS pa tayo. Even pagdating sa mga boss fights, so far, goods pa rin naman siya. So at least, masasabi ko naman sa inyo na may enjoy nyo naman dito maglaro ng Genshin Impact. And lastly guys, pag-usapan na natin yung kanyang camera. So meron siya ditong 64 megapixel na main camera, 8 megapixel na ultra-wide, then 2 megapixel naman na macro. Selfie camera naman natin is 16 megapixel. So para sa akin guys isa to sa magiging selling point ng Poco X6. So far guys, maganda kasi yung image na na-achieve niya. And noticeable din talaga yung difference ng normal photo and portrait mode. Maganda din guys yung kanyang ultra-wide. Hindi siya katulad ng ibang phones na pag in-ultra-wide mo parang hindi na siya magandang tignan. Parang masyadong nagiging soft na yung color or medyo blurred na siyang tignan. Pero so far dito sa Poco X6 from ultra-wide to 1 times to 5 times to 10 times, lahat is very usable. Even yung difference niya sa paggamit mo from normal photo to using the macro lens, kitang-kita mo din talaga. May mga other phones kasi na may macro lens din naman, yun nga lang parang more on a gimmick lang siya eh. Dito sa Poco X6 is magagamit mo talaga yung kanyang macro camera. Pagdating naman sa video, meron siyang 1080p and 4K. So pag pinanood mo yung difference niya sa phone, hindi mo masyadong mapapansin. Pero pag nilipat mo sa big screen, mapapansin mo talaga na mas better yung 4K over the 1080p dito sa Poco X6. Ibig sabihin, hindi lang gimmick yung merong 4K capability itong phone na to. And lastly, ito naman yung difference pag gumagalaw tayo ng 1080p, 4K, and 1080p na may stabilizer. So para sa akin, ang magiging struggle lang siguro nitong Poco X6 sa camera is yung mga low light na pictures. So to be fair lang, hindi lang naman to sa Poco X6 problem, even mga flagship phones, basta Android, kadalasan hirap sa mga low light na pictures. So in conclusion, nagustuhan ko dito yung kanyang display. Sobrang linaw and sobrang ganda. Yung bezel, sobrang nipis. Yung jelly case niya, hindi bulok. Yung performance niya medyo average lang para sa presyo niya, pero syempre more on a balanced phone kasi itong Poco X6. 90% siguro ng budget napunta sa bezels. Nagustuhan ko din yung quality ng photos and videos na nakukuha natin.
And ang naging ayaw ko naman is yung sobrang fingerprint na design, yung kanyang camera module na talagang prone na maipit sa gitna yung mga dust, and yung jelly case ulit. So kanina sinabi ko na nagustuhan ko siya, tas ngayon ayaw ko naman. So personally gusto ko, yun nga lang may mga tao kasi na yun nga mababaliwala yung design na pinili nila. And lastly, yung temperatures niya. So hindi naman siya sobrang issue pero ayun nga medyo umiinit siya. Pero para sa akin, hindi naman siya umabot ng to the point na na-alarma ka na sa sobrang init. So yun lang guys, kung nagustuhan niyo yung video natin, don't forget to like, comment, and subscribe. And kung interested kayo sa Poco X6, Poco X6 Pro, or sa pinakabagong Poco M series, ilalagay ko lahat ng link sa description.